So, hello guys! Welcome back again to my YouTube channel. This is Kimoy Backyard. And for today's video is pag-uusapan po natin kung ano talaga yung mga vitamins, no? And also, magandang patuka, no? Para sa ating mga manok. So, meron pala ako mga explanation patungkol dito, and based on my experience is matuturo ko sa inyo, no? Kung ano yung mga magagandang ipapatuka natin sa mga egg type chickens, no? So, ako kasi nag-aalaga ako ng Rhode Island Red. And the same time is nagpo-produce ako ng eggs and sisiw. So para na sa ganon ay marami kang maipon na eggs and also mataas yung fertility rate, no, ng ating Rhode Island Red. Okay? So hindi na natin papatagalin. So let's go. So time check today is 7 AM in the morning, no? So bago dyan, ipapakita ko muna yung patuka ko, no? Para sa ating mga heritage chicken. So pailawan lang natin dito kasi medyo madilim-dilim pa. So ito pala ang ginagamit kong patuka, no? Ito, yan, hindi masyadong nakikita, no? This is GMP4, no? And hindi lang lahat GMP4 yung binigay ko dyan dahil meron akong nilagay dito na ready mix. So magkano ba yung GMP4? So yung GMP4 kasi is nasa 38 pesos per kilo. 38 to 39 pesos per kilo. And yung ready mix naman guys is nasa 34 per kilo. So makakatipid ka talaga pag hinalo mo yung ready mix and GMP4. So guys, pag bumili kayo ng feeds, make sure na meron ding mga mumurang feeds, no? Katulad ng ready mix, V-Pro 3000. Yan kasi guys na mga feeds is importante yan sa manok, no? Pwede lang sa maintenance and also sa breeders. Huwag lahat breeders guys kasi sobrang mahal. No? So kung magtipid ka, kailangan alam mo yung range, no, ng patuka ng manok nyo. So sa akin kasi isang ganito kaya lang magpatuka ng 15 na manok. Kasali na yung pabo o turkey, no? So ganito lang na guys. Sobrang na ito, sulit, no? And nagtaka kayo, bakit sobrang liit lang, no? Bakit konti lang? Kaya bang mag-produce ng itlog ang ganitong lagayan, no? Kaya bang maka-produce ng ganitong karaming feeds? So isang ganito, okay na to. So ano ba idagdag natin dito para na sa ganoon ay makaitlog ng tama o mabilis o mangingitlog silang lahat. So ang kumbaga ang pares ko dito is ito guys, hagmas o darak. Okay? So yan ang binili ko, darak. So ito, tatlong ganito. So by the way, itong bottle na to is 1 liter to. Yan. 1.5. 1 liter pala. Sorry. So, 1 liter pala ito, guys. So, nag-cut lang ako dito sa may malapit sa logo. Yan. Para sa ganun ay maano nyo. So, 10 Rhode Island Red, enough na yun, no? Kaya kang kumita nun ng malaki. Lalo na kaya kung 20 na manok na ganito lang, no? Dalawang ganito lang sa isang araw. Goods na. So, itong feeds ko is 10 kilos. Sobrang tagal na ubos. And ito, no? Sobrang madaming darak. Bumili ka lang ng 10 to 20 kilos. Sobrang daming dyan. Okay? So, anong oras ba tayo nagpapatuka ng manok? So, i-explain ko yan. So, guys, anong oras ba ang dapat magpapatuka ng manok? So, para sa akin kasi, nagpapatuka ako ng manok mga 7 to 8 or 8 to 9, no? Magdedepende na yan sa'yo. So, ang good time talaga para magpatuka ng manok is 8 AM, no? Kasi, una sa lahat, ang 8 AM kasi, nafe-feel na nila yung gutom. Unlike dun sa 6 AM or 7, hindi pa nila masyadong nafe-feel na nagugutom sila. And, depende na din yan sa'yo, kasi, una sa lahat, kung meron kang work or meron kang maraming ginagawa, so, syempre, pwede mong pakainin niya ng maaga, no? Lalo na kapag maramihan. So, importante yon. So, para sa akin, kakunti lang naman yung manok ko. Hindi naman karamihan kagaya ng iba, no? Umabot ng 100 chickens, no?
50 chickens. Sa akin lang naman is 10, no? 10 chickens lang naman. Kaya pwede ko silang pakainin ng 8 to 9. Walang problema yun, guys. And ano ba yung good benefits din kung maaga ka din magpakain, no? Katulad ng 8 a.m., 6 a.m., or 7. So, ang maganda kasi dyan, pag nabusog yung mga manok, is maaga yung magkasta, no? Kumbaga, maaga yung magbe-breed. Kaya, ganun yung mangyari. And ipakita ko sa inyo yung mga vitamins na ituturo ko sa inyo, no? Yan, ipapakita ko sa inyo yung mga vitamins. So guys, ito yung mga vitamins na pinapatake ko sa ating mga breeders. So una dyan, kung pagdating naman sa itlogan, no, ang importante talaga dyan yung sisikal. So ang sisikal kasi 97% calcium, no? Sagana yan sa calcium, so mataas sa calcium, which is good for eggs na hindi basta-basta na lumalambot. So, vitamins A, D3, and E. So, importante yun, no? Minerals, importante din ang minerals. Also, sa mga kambing, no, importante din yung minerals. Yan. So, ang ganito kasi, based on my experience, pagbigay ko dito sa aking mga manok is halos sila lahat umiitlog na, no? Sobrang bilis yung process ng pag-iitlog nila. Bakit? Dahil ito is good for breeding, no? Dalawa kasi sila, guys. Itong isa, sisikal, meron ding isa V22. Vitamins 'yon. Vitamins lang, wala siyang hindi siya pang eggs. And ito, much more cheaper than egg 1000. Kaso lang, hindi siya bagay sa water soluble. Hindi siya bagay sa ihalo, no? Hindi siya bagay ihalo sa tubig. So, mas maganda siyang ihalo doon sa patuka ng manok. But, bumili pa rin ako ng egg 1000. Bakit? Napaka-importante ang egg 1000 para sa panghalo sa tubig ng ating Rhode Island Red. So, ayan. Nilagyan ko pa ng egg 1000 yun, no? So, bumili na ako ng ganito, egg 1000. Dapat kayo, as breeders, mag-prepare talaga kayo ng mga ganito para nasa ganun na hindi kayo mahirapan. So, ito naman, kung napapansin nyo, konti lang. So, ito pala ang Progen Z. So, maraming gumagamit dyan, Progen Z. So, ang Progen Z is more important, no, para sa ating mga sisiyo, sa ating mga manok. Para sa ganun, ay may vitamin sila. So, ako, nagbibigay lang kasi ako ng Progen Z once a week. Kasi, ayaw kong masobra sila sa vitamins. Saktuhan lang, no? Kasi may feeds naman, may patuka naman. So, yung patuka pa lang, may sustansya na. And, dagdag na lang ito once a week. Hindi na pwedeng sobrahan sa vitamins. Para na sa ganon, ay hindi sila malapitin sa sakit. Yan. So, parang bata lang yan, no? Parang tao lang, na pag bata, masobrahan sa vitamins, mag-take ng vitamins is malapitin sa sakit. No? Hindi natin masabi yan na hindi malapitin kasi maraming bata na nagba-vitamins, pero pagdating sa sakit, mabilis silang nagkakalagnat, mabilis silang nagkakasakit. It's because sobra sa vitamins. Yun. And, yeah. Okay naman ito. Goods itong, Progen Z. So, maraming benefits, no? Katulad ng multivitamins, syempre, minerals, amino, electrolytes, and probiotics. So, importante yan. So, meron bang nagtanong, ano ba yung ginagamit ko sa pang-araw-araw na painom o patake ng ating mga manok? So, ang ginagamit ko pala is probiotics. So, ito yung probiotics. Medyo dugyot lang yung medyo dugyot lang yung bottle. Pero okay nito. No, so, ito yung probiotics na ginawa ko. Actually, meron din akong 1 gallon dito. And hindi ko na lang ipapakita sa inyo kasi napakita ko na yan sa last vlog ko. Yun. So, ayan yung mga kailangan nyo, guys, when it comes to vitamins. Simple but affordable. Hindi mo na kailangang bumili ng patuka ng mga panabong or bumili ng mga Integra. Nasa iyo na din yun kung bumili kayo ng mga ganon. And para sa akin kasi, heritage chicken lang naman, no? Walang problema pagdating sa ganon. Focus tayo sa eggs kasi mabilis lumaki ang mga heritage chicken, no? Biglaan yung lalaki. So, dapat, ang importante dito is maayos yung patuka, no, ng ating mga sisiw. So, ayan lang. So, magkukuha muna tayo ng eggs and yes.
mag-harvest tayo ngayon. Ipapakita ko sa inyo kung ilang eggs na harvest natin ngayong araw. And yeah. So ayun na nga guys, ipapakita ko sa inyo yung itlog ng ating Rhode Island Red. And I hope na kumpleto sila ngayon. And yes, magpapatuka tayo ngayon, no? Magbibigay tayo ng feeds. So mamaya pa, so kukuha muna ako ng itlog. And nasa ganoon ay mapakita ko sa inyo yung itlog, kung ilan bang na-harvest natin ngayong araw na to. And yes, di ba? So let's go. So yan guys, no? Apat yung hen natin ngayon ng isang rooster. Kasi sa kabila, aayusin ko pa to. Yan, hindi pa ayos yan, no? So, out of 4 chickens, ito, yung itlog niya. 3, no? Almost perfect yung itlog. Yan. So, kahapon, nakakuha din ako ng 4. And ngayon, 3. So, sulit guys, no? Solid yung pangingitlog. And, syempre, may tubig tayo dito. Egg 1,000 yan. And also physical, no, para sa pahalo ng ating feeds. Yan talaga yung isa sa mga effective, no, na binibigay ng ating mga manok. Yan. So yan sila. Nagugutom na yan kasi hindi ko pa pinakain. Yan, marami kasi kong ginagawa. So andito na naman tayo sa ating sisiw, no. Ipapakita ko sa inyo. Yun. Kasali itong turkey o pabo. Yung mga nakaraan kong vlog, napakita ko to sa inyo. Sisiw pa sila, nasa maliit na karton. Ngayon, sobrang lalaki na. And by the way, this is 2 months old. Yan. Sobrang lalaki. 1 month and 2 weeks old. 1 month and 3 weeks old. Almost ano na sila guys, 2 months, no? Sobrang lalaki itong mga Rhode Island Reds natin. And also itong mga pabo o turkey. You know, sobrang lalaki. And advice ko lang sa inyo, kung nag-aalaga kayo ng mga sisiw, is ugaliin yung 3 beses lang sa isang araw. Papakainin. And walang ilaw pag ganito nakalaki. Kasi una sa lahat, kailangan nilang busog-busog, no? Wet feeding, sapat na yan guys. Pwedeng hindi ka na magbigay ng tubig sa kanila. Kasi nagwe-wet feeding ka naman, hindi na yan magkakasakit. Yan. Hindi yan yung paa kasi nila pag hindi nakainom ng tubig, tutuyo yung paa nila, no? Magiging malnourished sila. So gagaan yan pag once na hindi mo nabigyan ng tubig, no? So itong paa nila, papayat yan, mas papayat yan pag walang tubig na pinapainom mo. Feeds lang palagi. So hindi din maganda kung feeds lang binibigay mo palagi and hindi mo masyadong binibigyan ng tubig. Kasi una sa lahat, ang mangyayari kasi doon, papayat yung mga manok mo and magkakasakit yan. Ito, with feeding, no, hindi na ako nagbibigay ng tubig sa kanila kasi yung binibigay ko doon sa feeds, tubig, may vitamins, nilalagyan ko pa ng probiotics, and hinahalo ko sila. And ito na, pinapakain ko sa mga manok ko and sa pabo. So ayan, no? Sobrang lalaki at sobrang mga healthy ng ating mga manok. So dito na lang tayo guys, and hanggang sa muli, please like, share, and subscribe sa ating vlog. Kasi meron pa tayong gagawin na mga video sa susunod na vlogs natin, no? And I hope na nagustuhan yung video na to. And hindi ko alam kung na-explain ko ba ng maayos o hindi. And as long as na-explain ko din, no? And I hope naintindihan nyo, okay? So maraming salamat po, no? Ito, pakukulit sila. Thank you guys for watching. Please like, share, and subscribe. Thank you.